Kabanata. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat. Nang bumaba na si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Agad na gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo itong sasabihin kanino man. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pinagaling ni Jesus ang utusan ng kapitan. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, "Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Pero sumagot ang kapitan, "Panginoon, hindi po ako karapat dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, 'Pumunta ka roon,' pumupunta siya. Kapag sinabi kong, 'Halika,' lumalapit siya. At kung ano pa ang iniuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya." Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. At doon ay iiyak sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." At ng oras ding yun ay gumaling ang utusan ng kapitan. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Nang magtakip silim na, maraming sinasaniba ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. "Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman." Ang pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa kanyang paligid, inutusan niya ang mga tagasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. May tagapagturo ng kautusan na lumapit sa kanya at sinabi, "Guro, susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Isa pa sa mga tagasunod niya ang nagsabi, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay." Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, "Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo." Sumagot si Jesus, "Bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya." Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. At biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, "Anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at mga alon ay napapasunod niya." Pinagaling ni Jesus ang dalawang lalaking sinasaniban ng masasamang espiritu.
Nang dumating siya sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa mga kuwebang libingan. Ang mga lalaking ito'y sinasaniba ng masasamang espiritu. Napakababangis nila, kaya walang nakakadaan doon. Sumigaw sila kay Jesus, "Ano ang pakialam mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? Pumunta ka ba rito para pahirapan kami ng wala pa sa takdang panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. Nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya, "Kung palalayasin mo kami, payagan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Sige, umalis kayo." Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang buong kawan ng baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy papunta sa bayan, at ipinamalita ang nangyari sa mga baboy at sa 2 lalaking sinaniban ng masasamang espiritu. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan at pinuntahan si Jesus. At nakiusap sila na umalis siya sa lugar nila. 9 na kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay sina Jesus sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Pagdating nila roon, umuwi si Jesus sa sarili niyang bayan. Doon ay may mga taong nagdala sa kanya ng isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo, o tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao nang makita nila ito, at pinapurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. Tinawag ni Jesus si Mateo. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ng maraming maniningil ng buwis at ang iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumain kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, "Bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis na kayo at pag-isipan niyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May ilang mga tagasunod si Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at pareho silang magtatagal.
ang anak ng pinuno at ang babaeng dinudugo. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamamatay lang po ng anak kong babae. Pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo at hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya." Pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang 2 bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipo ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga ang 2. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag nila itong sasabihin kanino man. Pero umalis ang 2 at ibinalita nila sa buong lugar na iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel." Pero sinabi ng mga Pariseo, ang pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Naawa si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani."